Yun no. So ang nakikita ho ninyo dito ngayon ay ang ating Roxas segment no, or Coastal Road Roxas segment. So ito yung ano natin dito, rotonda. Ito yung pangalawang segment no sa Davao Coastal Road na 18 point something kilometer long with 4 junctions or 4 segments. So yung first segments ay nagmula doon sa may Bago Playa, tapos nagtatapos doon sa may Times Beach. So it consists of 7 point something kilometer ang haba ho nung coastal road na yon na segment 1 or junction 1. And ito yung junction number 2 or segment number 2. Yun na nga. So from Times Beach naman papunta rito sa may Roxas Boulevard. So ano to na parang it consists of 3 point something 3.8 kilometer long ang distansya ho nito, yung kanyang haba. So okay na rin yun, no? Malaking tulong na rin yun para kahit paano madidikyon just for example galing ka ng Ecoland, for example galing ka ng Turil, tapos yung iyong tungo ay dito sa Roxas or dito sa may Boulevard area. So hindi mo na kailangan talagang makipagsiksikan, makipagitgitan sa traffic within Quimpo Boulevard area, kasi meron na tayo ditong madadaanan na coastal road no, kasi magtutuloy-tuloy na to dito. Ang galing na, ang ganda no, kasi ngayon pa lang hindi pa man siya talaga open for public vehicles. I mean, ibig sabihin hindi pa siya open no para sa mga motorista kasi hindi pa nga tapos no, hindi pa makakadaan yung mga sasakyan mula sa galing sa may Times Beach, gawa nung hindi pa tapos yung Bukana River ho na, I mean Bukana Bridge ho natin sa may Davao River. So pag the moment na matapos ho yun, so tuloy-tuloy na ho dito. So bali yung 7 point something kilometer na junction 1. Oy, oo, ano yun, may pailaw si Mayor, sige nga try lang. Ayos anyway, so yun, the moment na mabubuksan yung matatapos na yung tulay doon sa may area sa Bukana Bridge. So madadagdagan na yung 7 point something kilometer ng 3.8 kilometer or 3 point something kilometer. So that would be nasa mga 11 kilometer long no. So from Bago Playa all the way dito sa Roxas Boulevard segment. So ito yung round ball dito Yan yung kanyang kanyang round ball, rotonda or ikot. Yan, ito yung ikot dito. So ang problema lang dito no, parang I don't know kung problema pa talaga to pero akin lang naman to So medyo baka matagalan pa talaga dito kasi nga meron ng dito mga ilang bahay na hindi pa talaga ma-demolish, hindi pa talaga mapatanggal no. Gawa nung parang may problema nga, sabi nga nung residente dito na parang siya, konsihal siya sa lugar no, sa barangay, na ang rason nga talaga bakit hindi yan maalis, hindi dahil sa hindi afford ng ating DPWH, ang ating gobyerno o kung ano ba yung departamento na magbabayad sa kanilang lote and sa kanilang house structure no, kundi parang wala dito yung may-ari or namatay na tapos mayroong isa na hindi pumirma, parang conjugal property ba, parang ganun, or conjugal property no, parang common property ng magkamag-anakan, tapos parang may isa daw na hindi nakapirma or mayroong isa talaga na ayaw pumirma. O kumbaga manigas kayo dyan, bahala kayo sa buhay nyo. So syempre mga ganong instances problema yan diba? Magiging komplikado yan no. So syempre yan ang iniiwasan ng natin ng ating gobyerno. Kailangan talaga pulido, malinis 101%. Meron akong wow, ayos galing. So meron akong dito na kitang somewhere no, Facebook post no, random lang talaga siya. So di ko nga alam kung sino nag-post, ko anong page, basta nakita ko lang siya somewhere. Tapos ngayon meron akong nakitang komento na meron daw airport. I don't know kung Cagayan de Oro City or Camiguin, I don't know, pero siguro parang ilagay na natin parang mga 70% sure ako na parang probinsya ng Camiguin yun, na meron daw parang airport yata, runway or something no, na parang sisimulan daw. I mean nag-inaugurate sila no, nag-groundbreaking sila ng runway or airport or something basta. Tapos ngayon hindi pa daw lahat na tatapos yung bahay, illegal daw kasi yun hindi pa lahat, hindi alam ng mga residente na may ganong gagawing groundbreaking, hindi alam ng mga residente na naging implemented na pala yun, parang gano'n, basta problemado yun, parang komplikado sa mga nalalapit na mga panahon. Anyway, so itong dito sa Roxas segment, dami ko sinabi, pasensya na kayo kung medyo nalilito kayo doon, medyo naguguluhan ako man din, so it's a tie. So lahat tayo naguguluhan, basta parang gano'n no. So ito
may pera ang gobyerno, merong pera ang DPWH, ang NHA o kung ano man yung departamento ha. Kayo nang bahala diyan magsabi na siyang magbabayad sa structural ng house and sa lote, sa lot area or ano pa mga tawag diyan. Ang problema, yun na nga ay mayroong yun, bali ang problema lang ay merong conjugal property nga siya, no. So merong parang sabihin natin sa isang bahay na yan, ang may-ari niyan ay parang siya, parang 5 na magkakapatid, no, ang nagmamay-ari. So conjugal property, parang ganoon. Tapos ang setup is merong isa daw doon, no, na hindi pumirma. Kaya ang nangyari ay wala, hindi ma-demolish kasi hindi nga talaga cleared. Hindi malinis, no, yung papilis. Ibig sabihin may problema. So siyempre illegal yun, no. Alam naman ng gobyerno yan. Alam nila yung mga protocols, rules and regulations, mga do's and don'ts, mga hindi pwede at pwede. So yun lang siguro. Okay na tayo dito. Punta pa tayo, pupuntahan pa natin yung area na yan dyan para makita natin yung mga ginagawa ng mga tao. Tapos maipakita ko sa inyo na kahit pa hindi pa to nag-open here, hindi pa to nadadaanan ng sasakyan nga kasi nga maliban sa dalawang bahay na yan dyan or ilang bahay ba yung hindi ma-demolish dyan, yung Davao River Bridge ho natin hindi pa rin tapos. So ipakita ko, dalhin ko kayo dyan para tingnan natin na kahit paano nasa solid na rin talaga yung effort, pagod ng ating mga manggagawa, ng ating mga taga construction industry, ating mga construction worker, engineer, lahat forma, no. At syempre tayo mga Filipino people, no, tayo mga taxpayers, tayo mga consumers. So makikita natin ang lugar na to na solid siya, no. Hindi pa napapakinabangan na siya. So itong ganitong mga proyekto kasi hindi kasi to sila kumbaga parang pang single purposes lang, no, or pang one purposes lang talaga siya. So I mean pang one purpose. So, marami talagang nito intention, maraming purpose, maraming mga magagawa, no. Marami siyang may dudulot, no, na maganda sa atin lahat, no, mga Pilipino, mga tao, people of the Philippines, kahit mga dayo pa nga, no. So talagang malaki ang tulong nito sa atin. Unang-una nga para ma-shorten yung napakahabang biyahe ho natin from north to south. Tapos mababawasan yung ating traveling time, di ba? Mababawasan, so makatipid tayo ng gasolina, oras, so it will boost economy. Pangatlo ay yun na nga, for recreational use. Kita nyo naman may mga tao dito naglalaro, may mga tao na nagpa-practice, di ba? Ginawang park. Park din pala to dito na area. Sige, so mayroong dito, si Ali. Yan, si Aling maliit, shout out. Okay, so tayo dito ha, diretso lang. So yun na nga, for recreational purposes. So pang ilan na ba tayo? To shorten the long distance na biyahein, to shorten or mag-save ng travel time, makasave ng fuel and the oras. So that's pangatlo. Pang-apat ito for recreational use. Pang-lima, madadagdag mapapaano yung natin, economy, no, magbuboost ng economy. So medyo yun na nga, so boosting economy or economy booster tong ganitong mga proyekto. Pang-anim so pang-anim isa na nga siya, no, magiging isa siya sa natin, tourist spots and tourist attractions ang lugar na ganito. Siyempre pwede siyang tambayan, di ba, ng mga dayo, ng mga pupunta na Davao, maging tayo mga locals, no. So magbibigay sa atin to ng kaginhawaan. So recreational purposes naman, yun magja-jogging, walking, di ba, tatambay, ganyan yan sila, di ba, nag-i-enjoy na sila. So ngayon pa lang, hindi pa man talaga tapos itong ating coastal road dito sa May Rojas segment, napapakinabangan na. Talagang meron na siyang silbi, di ba? So nagagamit na natin. So we're enjoying our taxes na. Di ba? Mantakin nyo kung naging kurakot lang si Digong, iba, wala tayong ganito. O nga pala, tanong ko dyan sa mga expert, no, about politics or politics nga. So ito bang project na to is drawing ni Pinoy? I don't think so kung drawing ito ni Pinoy. Kasi all I know, ang Mindanao talaga, wala naman talagang pakialam ang mga taga Luzon, no, na mga naging leader, no. Talagang kawawa tayo mga taga Mindanao, no. Nakalimutan tayo for the longest time talaga. So maraming thank you din talaga, blessing in disguise kahit paano na
nagkaroon tayo ng representative from Mindanao, from Davao City na si Duterte. Naging pangulo natin kahit paano na ang airport ng General Santos City napaganda, o nagkakaroon ng airport sa Bukidnon kahit hindi pa man tapos, di ba? Ano yan eh, parte yan ng kasama yan sa build projects ni Digong. Tapos itong ito, coastal road ng Davao City, mga bypass roads. Ang daming mga throughout the country na mga nagagawang mga kalye. Kalsada talaga, more on kalsada. Kasi talagang napag-iwanan tayong Pilipinas dito sa ating mga karating bansa, sa Southeast Asia. Tayo na lang yata yung pinaka backward na na syudad na bansa na walang mga proyektong mga ganito, kasi nga ang katwiran kasi parang billions of pesos kasi ang gagastusin dito. Ang igagastos diyan sa mga daan na yan, bibili na ng pagkain, ibibigay na lang ang cash ayuda, di ba? Parang pag naiisip ko yung mga ganong bagay, mga hagala, alam nyo ba ako yung nasa stress talaga, sa totoo lang. Di ko alam kasi yung mga congressman natin, yung ating mga senators, yung ating mga kagalang-galang kuno na mga mambabatas, nakapag-aral naman talaga yung mga yan, matatalino naman sana talaga dapat yung mga yan, They're supposed to be the brilliant, the most brilliant people on the land of the Philippines, kasi sila yung tumakbo at nagpahalal, di ba, bilang public servant natin. Pero how come ba na yung kanilang mindset is more on ayuda is temporary. Alam nyo ba ang ayuda is yan, di ba, from word siya, parang Spanish or Latin word na temporary. Oo, temporary na tulong, gano'n, so ibig sabihin hindi talaga siya maglalast. Samantalang ito, pera natin to, ginawang ganito, pang long term goal talaga to, pang matagalan. So I don't know, so parang pag napupunta ako sa ganyang topic, hindi talaga maiiwasan, talagang maliling talaga, yung mga ginagawa natin. Update lang naman sana tayo dito, nagagalala naman sana tayo dito, pero talaga hindi maiiwasan na pag-usapan, or na bring up yung ganitong topic. So nakabad trip lang talaga na bakit it takes on. Bakit kailangan pa ng Duterte? Bakit kailangan pa ng Palamura? Bakit kailangan pa ng Davao-Inyo, di ba? Davao-Inyo na siya, hindi na siya Cebuano kasi dito na siya lumaki. Yes. Buong buhay ni Digong dito na talaga sa Davao niya ginugol, So yun, kailangan pa talaga ng Digong, di ba? Bakit hindi ginawa ni Marcos 21 years of service, di ba? Bakit hindi ginawa ni Cory Aquino? Bakit hindi ginawa nila Fidel Ramos, Estrada, di ba? Bakit hindi ganawa ng Gloria nila Pinoy? Although ako man ay solid talaga na DDS, di ba? Duterte die hard supporter. Sorry, wala proud ako as DDS. So hindi ako wala nakahiya doon. Ang ganda kaya ng performance sa mga Duterte. Anyway, so ngayon, di ba? So kahit pa ako solid DDS or proud DDS, still I still give credit pa rin kay Pinoy kasi yung mga ginagawa ni Digong din ng mga projects, sinimulan niya, ground breaking ni Digong, galing din sa blueprint drawing ni Noynoy, yan sabi, parang drawing niya lahat kasi kiniklaim ng ng mga Pinklawan Dilawan, na mga Liberal Party loyalist na fan or followers, kasi pag loyalist sa mga Marcoses yan, di ba? So pag naman DD shits. Grabe yung politics sa Pilipinas. Anyway, so yun, balin ang kahit pa ako taga-suporta talaga ng mga Duterte, solid and die hard, pero give credit din ako kay Pinoy. Kung ibang mga DDS, ayaw nilang i-credit si Pinoy for making a drawing, 'di ba? So pag drawing si Pinoy, build si Digong. So ayan, I still give credit kasi ang ganda ng naging resulta, yung vision mission ni Pinoy ginamit ni Digong. So kumbaga parang hindi na kumbaga mas napadali ni Digong na gumawa ng proyekto dahil sa sa vision, sa panaginip, sa imahinasyon ni dating Pangulong Pinoy Ninoy Benigno Aquino Jr. So yun lang siguro. Okay na ba tayo dito? Medyo napahaba na tong topic natin dito. I don't know kung relevant pa ba to sa inyo, kung maganda pa rin pa pinag-uusapan natin dito, pero baka nakikrinchihan na kayo dyan gawa ng politics. Pero ganun talaga it's more politics talaga tong natin ginagawa itong channel. More on gala, tapos tutorial, tapos a little bit or a little touch of politics. Kasi we're talking about Philippines, geography, leadership, projects. We're talking about cityscapes, urban landscapes. We're talking about GDP. We're talking about progress, di ba?
Oh, ganun yun. So, it's all about politics pa rin. So, hindi ho siya natin maaalis, maiwawalay. So, ayan, kunting entertainment. Pwede naman, don't know kung na-entertain kayo. Pero syempre, ano na rin to, no? Isa na rin to sa form of entertainment. Yun nga lang iba, hindi yung mga entertainment like sa mga artista ba na mga joke-joke, patawa, drama, at kung ano pa. So, at sa atin dito is ano siya, parang real time or in reality, nangyayari ho talaga siya. What you see is what you get. Parang gano'n, no? So, kumbaga parang minsan ay opener. Hindi man ako ganun ka-expert sa mga bagay-bagay pero kahit paano meron akong kahit paano yung mga output, input, mga ganun na may mga opinion at idea ho tayo na base na rin sa ating karanasan. Kumbaga yung mga opinion, mga opinion, mga perceptions, mga speculations, yung mga yon ay nabubuo ko rin yun dahil na rin sa aking mga experience. Napuntahan ng mga lugar, nakilala ng mga tao at mga ganun lang, no? Nababasa na natin mga article. So hindi man tayo ganun ka-articulate, at least meron akong opinion kahit paano. Yan lang, no? And I'm here din naman. I'm still trying, no, na magano irespeto at tanggapin din ang iba't iba't samot-saring opinion, no, and perspektibo ng ibang tao dito. So yun lang, maraming thank you sa panonood. Ako'y masaya lang, no. So sa buong video na to dito, masasabi ko ako'y nag-i-enjoy, ako'y masaya, ako'y happy, ako'y natutuwa, no, sa kaganapan dito sa akin nakikita. Hoy, gagi. Kaya ako'y nasasayahan sa akin nakikita dito. Gawa nung ano nga, napapakinabangan natin siya. Hindi pa man talaga siya nabuksan na. Kasi ang main purpose talaga number 1, yun na nga, para magawing kalsada, coastal road, no, to make it shorter or to shorten the long distance na babiyahin ng mga taga Davao or ng mga tao, and para makatipid na rin ng travel time. So thank you for watching, mag-ingat po kayong lahat, sana ay nagustuhan nyo ulit, ha, paulit-ulit. Pero pag hindi nyo rin talaga nagustuhan din, na wala akong magagawa doon, no, hindi ko alam kung paano kayo i-please. Not my problem anymore. Bye bye.